What up mga idolo? For today's video, we're gonna talk about steam leak. Normally, ang mga steam leak ay makikita natin sa mga flanges na nag-connect sa mga pipes sa steam line natin. Pero sa video na to, ang nakikita natin yung leak is galing sa bonnet. So ito yung flange ng valve natin at ito naman yung bonnet niya, which is yung leaking. Ito gawa ko example ha. So ito yung main engine fuel oil heater natin. Let's say yung steam side niya is leaking, di ba? So ito yung galing sa boiler, ito yung steam inlet natin, ito yung regulator valve, yung outlet niya, heater, tas outlet sa condensate water niya, steam trap muna bago yung condensate valve outlet. Tas pabalik na yan ng cascade, di ba? So let's say leaking to sa steam side ng ng heater natin. So kapag mag-isolate tayo, di ba? Madali lang. So isirado lang natin yung manual valve na inlet ito, steam, tapos sirado yung condensate valve outlet. So, dahil na leaking na to, dito marirelease yung steam pressure na naiwan sa loob. So, kapag wala ng pressure na lumalabas, it means nag-hold yung inlet valve natin. Pero, ibang usapan kapag itong inlet valve na to is hindi nag-hold. So, may gagawin ka pang isang isolation. Again, madali lang kung ito yung nag-hold. So, ang nangyari sa amin, so nasa puerto kami, di ba? Tsaka may leaking, itong valve, isa sa mga to, leaking. So kailangan namin i-isolate. Ang problema nga lang is itong isolation valve is nagli-leak. So kapag ito nagli-leak, hindi nag-hold, di ba? So may pressure, hindi pwedeng tanggalin. So dito, ito yung ginawa namin. So hindi to sistema namin ha. So similar pero hindi talaga to actual ha. So ito yung boiler, di ba? Ito yung main steam valve niya, ito yung supply sa steam, tsaka dito yung isolation valve. So, para matanggal namin at saka mapalitan yung gasket na leaking, kailangan namin isirado to para ma-isolate tong heater namin. So, kapag i-isolate namin to, ang matatama ang ibang sistema is itong generator fuel oil heater. At dahil nasa puerto kami, yung generator is natakbo man. So, kapag isirado mo to, may tendency na magkakaproblema ka sa viscosity, di ba? So, yan, pwede mag-shutdown yung generator nyo. Kaya ang ginagawa namin, change over namin yung generator into diesel para lang magawa tong main engine fuel oil heater na to. So, hindi madali, pero kaya. So, aside from that, meron ding mga sistema na itong isolation valve is konektado din ito sa steam na papunta sa main engine preheater natin. So, yun yung nagpapainit during standby ng makina natin. So, kasi nga, kapag maging malamig yung makina, lalo na sa mga lumang barko, dyan na nagli-leak yung cylinder liner, dyan lumalabas yung sa o-ring ng exhaust valve. So, madami no. So, hindi natin hinayaan na maging malamig yan sa matagalan kasi magsisimula nga mag-leaking. So, kapag konektado to sa preheater ng main engine natin, talagang mabilisan yung pag-ayos natin sa steam leak dito. So basically ang point ko talaga dito sa video na to is talagang may mga bagay na akala mo madali lang, pero kapag yan pumalya, talagang big job yung mangyayari. So buhay makinista. So that's it guys. Bye-bye!